Hey guys, good morning. I know it's madaling araw na pero I have to do this kasi na-offend talaga ako of what Harry Roque did to Alvin kanina doon sa The Hague. Okay, clarify ko lang ha. I don't need any piece of advice from you guys. Again, wala akong pakialam sa mga advice niyo sa akin on what to do because normally, ito yung nakikita namin sa social media eh. When we talk about Maharlika and even Harry Roque, ang nakikita namin nagko-comment ng mga accounts ay mga newly created accounts naka-lock and iisa-isa yung messaging. Huwag na kayong mag-away-away. Ganito yun. First, I'd like to clarify na wala akong inaway. Hindi ko inaway si Maharlika, hindi ko inaway si Harry Roque. Okay? Ito yon. Rumirest back kami kina Maharlika at sa mga ginagawa nila sa amin. Because iniisa-isa kaming lahat eh. And I think that we have the right to defend ourselves. Lalong-lalo na sa mga fake news and mga paninira na ginagawa nila. Okay, ito yon. Context. Kanina, kung nakita niyo yung live ni Alvin, may confrontation sila ni Harry Roque. Ganito yon, ni-raise ni Alvin yung fact na alam niya that Harry Roque cannot control Maharlika. Pero ang point is, why is Harry Roque want Alvin to also control Aldo? Diba? Why is that logic not applicable to Alvin and Aldo? Why is it only applicable to Maharlika and Harry Roque? So it's kinda unfair. And ano yung sagot ni Harry Roque? You are young. And Maharlika has done so many things for the country. And assassins are on the loose daw. Eh, bobo pala yung mga assassin. Dapat sana namatay na yan eh. Kung if it's true na may assassin talaga na nakabantay kay Maharlika, eh dapat patay na siya. Eh, why is still she free traveling across the globe? Kung saan si BP Sara nandun siya. Pumupunta ng Australia, pumupunta ng Vancouver, Canada. So meaning to say, bobo yung mga assassin sa kanya. And to Harry Roque, I respect you as a lawyer and as a supporter. Although I doubt you being if you are really a loyal Duterte supporter because noon kalaban mo si Digong, tinawag mo mamamatay tao, pero sa panahon ni Digong naging spokes ka, naging tao ka niya. So baby, change of hearts, ganyan. So ibibigay namin yan sa'yo. Pero you don't have the monopoly of support para sabihan mo ang ibang tao or taasan mo siya ng boses. Again, if mabait si Alvin, kami hindi. And I'm not scared because in the first place, wala naman akong ginawang masama kay Harry Roque. Pero ito na lang sa'yo, Harry Roque, okay? If you cannot even call out Maharlika while she peddles fake news, false narratives, and lies about us, then don't question other people who are only defending us. Say for example, Aldo defending Alvin. Wala kang karapatan. And you saying na you are young and Maharlika has done so many things for the country. What the F? Like what exactly? So dapat si Maharlika lang, siya lang dapat ang paniwalaan. And alam mo naman kung ano yung katotohanan at hindi katotohanan sa mga sinasabi niya. Bakit hindi mo siya ma-call out? And in the first place, sa birthday pa ni Alvin. Birthday pa ni Alvin. Kung kayo mismo, birthday mo, ikaw ang nagbigay ng food doon, nagpakain ka sa mga tao, pero ganun pa ang asal ng guest mo or yung pinakain mo, hindi ka ma-offend? Because you are yung putang ina mo. Again, Harry Roque, I understand and I appreciate your contributions during Tatay Digong's time. Pero noon lang yun eh. Wala ka ng monopoly of support. Of course, you have to defend Duterte before because you are one of his spokespersons. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan na puro na lang si Maharlika ang nakikitaan mo ng ng support. Ano yan? Si Maharlika lang ba? Bakit? Mananalo ba ang mga Duterte kung si Maharlika lang ang magvo-vote kung wala kaming ibang supporters? Again hindi ko inaaway si Harry Roque because gusto ko lang mang-away. Ang hindi ko maintindihan is yung fact na binabastos niya yung tao sa birthday niya mismo. Again, if Alvin is so patient, ako hindi. Look at me, I'm attitude. Attitude talaga ako.
Also, si Maharlika, blackmail niya yung ibang tao na may Ray-Ban daw siya, may nakuha daw siya mga videos, ganyan-ganyan. Why are you not calling out Maharlika? Yung ginagawa niya, invasion of privacy yan. It's a privacy issue. Bakit hindi mo siya ma-call out? Because assassins are on the loose sa kanya? Bakit buhay pa nga siya? Sana nga, wala na eh. Bobo pala yung assassin, hindi na alam kung saan yung address ni Maharlika dyan sa US. Bobo pala yung assassin dahil hindi niya alam na pumupunta ng nagmi-meet ng mga OFW yan si Maharlika at nagpapa-entrance fee for book signing and meet and greet. Again ha, hindi ako galit kay Harry Roque sa pagiging Harry Roque niya. Galit ako because nga, na-over naman yung defense niya kay Maharlika to the point na binabastos niya si Alvin. Ano ba talaga ang kasalanan ni Alvin dyan sa The Hague? Kasi siya ang nagla-live, siya yung ang mga tao pumupunta sa account niya para makita kung ano yung update sa The Hague. Siya yung araw-araw nagpumupunta doon, nag-i-interview ng mga ng Duterte family, si BP, si Baste, si Pulong, si Kitty at iba pa. Yan lang yung problem eh. Bakit yung kinakalaban si Alvin? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang pakay ninyo dalawa ni Maharlika. And I know exactly, Harry Roque, the reason why you cannot attack Maharlika. Remember? Nakaupo ako at that time. Remind lang kita. Kasama mo, new ako sa table at that time. Again ha, huwag kayong mangbastos ng mga supporters. And it's not a good argument. Wag sinasabi nyo, maraming ambag yan, ganyan. Hindi. Hindi dapat ganyan. Sabi nga ni Mayor Basti, all forms of support ay appreciated ng Duterte family. Bakit feeling niyo kayo lang ang supporters? Bakit feeling niyo kayo lang ang may karapatan mag-support sa mga Duterte? And bakit niyo kayo lang ang parang may karapatan magsalita kung ano yung katotohanan? Ano ba talaga ang katotohanan? Kung matapang ka, Harry Roque, umuwi ka ng Pilipinas. If you are brave enough and intelligent enough and smart enough and you have all the resources to face your enemies, then umuwi ka ng Pilipinas. At tupagin mo yung kaso mo. Again, nakaka-insulto ha, nakaka-insulto. Ano yan? Just because nagtrabaho ka during Tatay Digong's time, ikaw na lang yung may monopoly of support? By the way guys, kakauwi ko lang, nag-judge ako ng pageant. Kakauwi ko lang, tapos nakita ko yung live kanina na pissed off talaga ako. So sa mga nagko-comment dyan na, huwag na kayo mag-away-away, mga putang ina ninyo. Kung kami yung aawayin, okay lang. Hindi kayo pumupunta sa account ni Maharlika or ni Harry Roque. And i-comment nyo yan lahat. Huwag na kayo mag-away-away for Tatay Digong. Dapat mag-intindihan lang kayo. Dapat be the bigger person. Bakit hindi namin yan nakikita sa mga accounts, sa mga post ni Maharlika, ni Edwin Hamora, ni Julius Milanio, and yung iba pang mga haters namin? Bakit sa amin ninyo sinasabi? Hindi naman namin inawayan si Maharlika, si Harry Roque, at si Edwin Hamora. Sila yung first ng attack. Alam nga naman, we are only allowing them to attack us and we don't want to retaliate. Ano yan? Okay lang na sila yung mga away, pero pag kami na yung mga away, bawal. Pag kami na yung re-rest back, bawal. Unfair. O sino sa inyo ngayon, bibigyan ko ng 20,000, sino sa inyo ngayon ang makapagsasabi na ako yung unang umaway kay Maharlika and kay Edwin Hamora? Wala akong ginawa. They attacked me just because nakita nila ang photo na I was with Jazz. Taga Davao ako. Ang liit ng Davao. O kanina nga, pag-judge ko, supporter ni Nograles, nandun, siya pa yung host. So what do you expect? Anong makikita niyo dito? Mga putang ina nyo kasi, lahat na lang intriga. Tapos the moment na may intriga sa inyo, ang pinapa-comment nyo sa mga trolls inyo, huwag na kayo mag-away-away, dapat intindihin ng mga putang ina ninyong lahat. Hindi ko din alam ha, hindi ko din talaga alam kung ano ang reason bakit galit na galit yan si Maharlika kay Alvin. Pati si Harry Roque. Bakit? Dahil ini-interview ni Alvin si Kaufman? Sino ba dapat ang mag-i-interview? Ikaw, Harry Roque? Putang ina,
maging ano tayo, real talk lang tayo dito. Again, wala akong inaway. Hindi ako nag-start ng away. Hindi ako ang nag-umpisa ng away. Na-o-offend ako dahil tinotolerate ni Harry Roque ang pambababoy ni Maharlika sa amin. Bakit hindi pangalanan ni Maharlika kung sinong tao yung in-extort ko ng 5,000 for flight ticket? 'Di ba? Tapos nun, when Maharlika accused me na nang e-extort ako ng money, hindi nyo sinabihan si Maharlika na, huy, wag na kayong mag-away-away. Ikaw, Harry Roque, hindi mo siya kinall out. May evidence ka ba dyan, Maharlika? Kasi lawyer ako hinahanap ko ang evidence. Wala kang ginawa. You let Maharlika do all the demolition job against us. And ngayon that we are retaliating na kinakalaban namin si Maharlika, wag, because we are young and Maharlika has done so many things and assassins are on the loose. Buhay niya ang nakataya. Putang ina ka. Bakit buhay pa nga siya? Kung may naka-assign niya na assassin sa kanya, bakit buhay pa siya? Dapat sana patay na siya eh. Real talk lang tayo. Ano yan? Bobong assassin yan? O ano yan? Kung totoo talaga na may assassin sa kanya, naka-assign, so sayang yung bayad dahil until now, free pa siya pumupunta ng Australia, pumupunta ng ibang lugar, nagpapa-book sign at nagpapa-entrance fee. Yan yung taong sinusuportahan mo, Harry Roque. Just because you are a lawyer doesn't mean you have the monopoly of support. Huwag mo akong baklain dahil bakla din ako, ha? Huwag mo akong baklain. Huwag nyo kaming baklain. Huwag nyo kaming ibardagol kasi best in bardagolan din kami. I hope makakarating ito kay Harry Roque. Again, wala akong clarify ko lang to, wala talaga akong kasalanan kay Harry Roque, but I need to call out yung mga tao na kailangan kong i-call out dahil sumusobra na. Nasaan ka ba, Harry Roque? Grabe yung paninira ni Maharlika sa amin. Ako, nang i-extort ng money? Nasaan ka? Bakit mo hindi call out? Di ba dapat sinasabihan mo siya, Maharlika, before you make fake news about this person, before you make your accusations, dapat may pieces of evidence ka proving that the elements of extortion nandun. Kasi lawyer ka eh, international lawyer man ka. Bakit hindi mo ginawa? Because takot ka kay Maharlika? Ano nga kinakatakot mo kay Maharlika? Alam ko, Harry Roque. Again, alam ko. Kaya wag mo akong senda ng mga trolls mo dyan. Again, ha? Baka gamitin nyo naman to against me na inaaway ko si Harry Roque. Hindi, Harry Roque, hindi ko siya inaaway. Kung ikaw, for example, kung ikaw si Alvin, ikaw yung nag-celebrate ng birthday, nagpakain ka doon, tapos sasabihan ka ng mga ganyan, okay lang sa'yo? Putang ina talaga. Putang ina. Again ha, kung si Alvin, hindi siya, liso lang magtagalog ay, kung wala nagasukol si Alvin sa inyo kami, dili, musukol mi. Imagine, klarong-klaro sa video na may tinanong lang si Alvin kay Kitty, ano nang sinasabi ni Edwin Hamora? Borderline harassment? Ano nang sinasabi ni Maharlika? Dinedma dahil gustong mag-kiss? Kung talagang matalino ka, Harry Roque, and kung talagang nasa tamang pag-iisip ka pa, bakit hindi mo ma-call out si Maharlika? Bakit di mo siya masabihin, huy, mali yan. I was there. Narinig ko na hindi kayang i-kiss ni Alvin yan si Kitty. Putang ina. Again, nakakaputang ina kayong lahat dyan. Marami kayong daldal ng daldal eh. Marami kayong dinadaldal dyan na ganito yung ginagawa nyo for the country. Bakit nga hindi kayo umuwi sa country? Bakit hindi kayo umuwi sa Philippines? Kung magaling naman pala, kung may pera naman pala, kung may pambayad naman pala ng troll farm, bakit hindi kayo umuwi para i-defend kayo ng troll farm ninyo? Bakit hindi nyo i-face yung mga cases ninyo? Kung talagang walang kasalanan, bakit takot? Again, hindi ko inaaway yan si Maharlika and si Harry Roque. Hindi ako ang nagsimula ng away.
Sila yung naninira sa amin. Ako, personally, wala akong ginawang paninira kay Maharlika. Pero, I have to retaliate because nga, pagkatao ko na yung sinira niya. Imagine, pati bahay namin, big deal sa kanila. Hindi pa namin bahay yun. Because in the first place, wala kaming bahay. May bahay, mga kapatid ko, sa Ilayon. Iba ako, itong bahay ko. Nakikita nyo yan? Pero inalaw mo, Harry Roque. And why are you parang infringing the rights of other people to do the same? And why are you not applying the same logic sa ibang tao? Because we are young? Alvin is young? Putang ina! So mga anak mo walang right mag-complain kasi mga young sila? Oh, ito pa ng mga troll farm, oh. May mga pa-comment-comment ito. Huwag nang mag-away-away, respect. Putang ina, kami na nga yung na-disrespect. Si Alvin na nga yung na-disrespect birthday niya pa. Hindi nyo pa naintindihan? Bakit kami galit? Bugo. Mga bugo. Kuan ba? Palaban o troll farm. We understand. Again, we understand and we appreciate the contributions of Harry Roque during Tatay Digong's time. Pero just because marami siyang contribution doesn't mean na he has to abuse that to the other supporters who are only showing their support. Ano ba kasalanan ni Alvin? Bakit galit na galit kayo? NPA? O saan yung pruweba na NPA si Alvin? Saan yung pruweba na NPA si Aldo? For example, pag sasabihin namin ngayon ha, example lang ito. Again, example. Don't quote me on this. Example lang again ha. For example, pag sasabihin namin yung assistant mo, Harry Roque, ay kabit mo yan, na lalaki din. What if? Di ka magagalit? Because we accuse you of something that you are not? That, yeah, you are not? What if sasabihin namin sa'yo na yung nag-i-inject sa'yo, yung lalaking may ka-shared account mo sa bank, is boy toy mo? Hindi ka magagalit na wala namang pruweba na pinakita? Tapos ngayon, you are allowing Maharlika na linilabel sila Aldo, sila Alvin na mga NPA, na mga ganito, mga compromised na, napasukan na ng NPA. Sino ba kayo? Again ha, naawa ako kay Alvin. Imagine birthday na birthday niya yun, tapos nandun siya. Because if I were Alvin, birthday ko, nagpa-party ako. Just like what I did last July sa birthday ko. Again ha, inaaraw 1 month. 1 month ako inaaraw-araw ni na Maharlika, nila Edwin Hamora, ni Julius Milanio, ni sino yun? Nelson Guzman. Well, by the way, ito pala si Nelson, si Julius aka Maui Spencer, and si Maharlika. Sinenda na pala yan ng demand letter ng lawyer ni Joey. At inaaraw-araw akong sinisiraan. Tapos wala lang, okay lang, manira sila. But ngayon, na lumalaban sina Aldo for Alvin na araw-araw sinisiraan ni putang inang Maharlika na yan, bawal because you are young and Maharlika has done so many things for the country? Anong klaseng utak yan? I thought you're a lawyer. I thought magaling ka. Nasaan na yun? Again ha, ang daming accusations lalo na sa akin ng i-extort ng money. Hindi mo kinall out. Sige, because hindi mo makontrol si Maharlika. Why are you controlling other people? Sa mga hindi nakakaintindi dyan, wala akong pakialam sa inyo. Unfollow nyo ako, i-block nyo ako, wala akong pakialam. Again, kahit 1 na lang yung follower ko,
happy ako. I will continue to say and write what I want to say and write on social media. Hindi naman ako nag-after sa following. Again, wala akong pakialam. And yung sa mga nag-a-advise dyan, wala akong pakialam sa mga advice ninyo. Huwag na mag-away-away para kay PRRD. Si PRRD yung ano dito, hindi na mag-away-away. Bakit kayo nag-away? Ay, putang ina! Pakialam ninyong lahat. Again ha, kung mabait yung mga kaibigan ko, ako hindi. Kasi in the first place, wala akong ginawa sa inyong masama. Rest back lang ako sa mga paninira ninyong lahat. Kaya pala ayaw ni Attorney Sal Panelo kay Harry Roque. O maybe, there's a reason behind. Magkatrabaho sila before eh. Ayoko sana magsalita pero very offensive na. Imagine hindi mako-call out si Maharlika, pero ang ibang tao i-call out because young. Eh, mas younger ako kay Alvin. So wala akong right to talk about Maharlika or to call you out. Kasi bata pa ako, parang ganyan. Putang ina mo. Again, wala akong pakialam kahit lawyer ka pa dyan. Kasi kung talagang magaling ka, umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung mga kaso mo. For sure, ang re-rest back sa akin bukas, mga troll. Yun sila Maharlika na naman, sila Edwin Hamora, talking about my life. Ay, gusto ko yan eh. I like your obsession actually, guys. Gusto ko yung obsess kayo sa akin, matrigger kayo sa pinagsasabi ko dito. Pero I will still say what I want to say. Because again, it's a free country. For example, ito Harry Roque ha, ito. For example, sasabihin ko ngayon na yan pala si Maharlika ay pokpok bago pumunta ng Amerika. Example lang yan. Ano lang to? Situational. What if sasabihin ko ngayon, yan si Maharlika ay pokpok bago pumunta ng Amerika at naging caregiver. Yung matandang lalaki na patient niya as a caregiver, iniyut niya. Kaya nakapangasawa siya doon. Kaya nagiging American citizen siya. Yan yung way niya. Yan yung paraan niya para magiging American citizen. What if yan yung sasabihin namin at ipipedal namin every day? Hindi ka kaya mag-i-intervene at sasabihin, hey, yung sinabi ni Tio ay fake news, yun hindi yung totoo about Maharlika dahil ganito si Maharlika. Diba? What if sasabihin namin na yan pala si Edwin Hamora ay may Ida Mirasol. Kaya naging ganyan ang katawan niya kasi may Ida Mirasol siya. Without us showing any proof or evidence na may Ida Mirasol yan si Edwin Hamora, hindi ka magagalit, Harry Roque? Hindi mo kami i-call out? Pero pag si Maharlika mag-a-accuse sa amin or si Edwin Hamora gumagawa ng mga fake news about us, okay lang? Because we are young and Maharlika has done so many things for the country. Eh, putang ina mo rin. Again, wag mo akong baklain dahil bakla din ako. Nakikain ka pa ng humba tapos gaganyanin mo yung tao? Tatahimik lang sana ako eh. Pero offensive na masyado. Kasi nakikita namin na may nagdi-defend pa kay Maharlika despite all the paninira she has done against us. Eh wala naman siyang proof. O saan yung proof na nag-extort ako ng money? Wala, di ba? Pero maraming proof na nangihilkil ng pera. Si Maharlika sa mga OFW, like the entrance fee sa mga event, meet and greet. Ano yun, artista? Siya lang yung artistang tsaka na nakita ko. Ano talent niya? Sayo ng bangag, butod. Siya nga mismo butod. Imagine the audacity to
rant na bangag, butod. Da bangag, I appreciate, pero yung butod, nag-reflect ba kayo sa mga katawan ninyo? Dahil kung ako, sasabihin ko talaga, bagang, tingnan mo yung ngipin niya. Again ha, nakaka-offend yung ginawa mo, Harry Roque, for Alvin. Nakaka-offend yon. Hindi mo nga ma-call out si Maharlika, pero ano ang lakas mong mang-call out ng ibang tao? Sino ba yan si Maharlika? Ano ba ang role niya sa Pilipinas? Politiko ba yan? May contributions ba yan for the country? Exposes? Ano ba talaga yung mga exposes siya? Yung video? Harry Roque, huwag mo akong baklain. I was there. Alam ko. Kaya hindi mo yan maa-attack si Maharlika. Kasi hawak niya rin buhay mo. Dahil sa mga expose na yan. O expose, anong nangyari sa expose ngayon? Wala na. Nasaan na yung expose ni Maharlika? Puro na lang intriga. Yes, na pissed off ako. Ganito kasi yan guys, sa mga hindi naka-start sa live na ito, I'm calling out Harry Roque because because you are young, dahil young si Alvin, pwede niyang i-call out, pero Alvin cannot call out Maharlika, or the same logic cannot be applied to the relationship of Harry Roque and Maharlika. Ang point lang naman ni Alvin is this. Ang dami ng paninira ni Maharlika kay Alvin and even sa amin na mga friends niya. Walang ginawa si Harry Roque. Ang hindi niya ma-call out. Kasi matanda naman si Maharlika, buhay niya yan. Pero, nung sinabi ni Alvin na bakit hindi siya ma-apply sa amin ni Aldo, anong ginawa ni Harry Roque? Because you are young. Do not compare yourself to Maharlika because assassins are on the loose. Putang ina, naniniwala ka sa imahinasyon ni Maharlika na may assassin sa kanya? Ipauwi mo siya ng Pilipinas, for sure mamamatay yan. Assassin. Sinong assassin na ka-assign sa kanya? Kasi ako kung for example, halimbawa lang, kung ako yung assassin na hinire para patayin yan si Maharlika, dapat noon ko pa ginawa. Nagbubutod-butod, bangag pa yan sa nagbabangag pa yan sa Netherlands. Doon sana sa Netherlands. Easy lang yan. Doon sa Duterte Park, dapat pinatay na yan. Ipauwi mo siya ng Pilipinas or papuntahin mo siya ng Mindanao, baka hindi na yan makauwi. Hindi na yan makauwi ng Amerika. Baka mas effective ang mga assassins dito. Again baka magagalit yan sila sa akin, i-libel nila ako or i-threat. Again, examples lang yung mga sinabi ko kanina. Examples showing you guys na for example, what if the same accusations na walang pieces of evidence na ipakita ang gagawin namin kay Harry Roque, kay Maharlika at yung mga minions nila? Ano kaya ang magiging reaction nila? Kasi kami, inaaraw-araw kami accusations about us na wala naman silang pinakitang proof. Puro chika ni ganito kasi yon. May alam ako, puting ahas. Putang ina, sino yung puting ahas mo? Alam mo yung mga secrets ni Lisa Marcos at ni Bongbong Marcos because naging friends kayo, loyalista ka For several years, alam mo yung ginagawa nila. Na for example, naghihit-hit sila, nagdadrag sila, kasi nga friends kayo, tinolerate mo. Pero the moment na hindi ka pinagbigyan Maharlika, anong ginawa mo? In-expose mo sila. So same thing yan kay Harry Roque. Pag hindi ka pinagbigyan ni Harry Roque, i-expose mo din yan siya. Kaya ikaw Harry Roque, mag-ingat ka din. Kasi pag hindi mo na mabigay ang mga demands ng Maharlikang putang inang Maharlika na yan, ikaw ang isusunod niya. And alam ko kung anong bala ni Maharlika sa'yo. And I know kung nakikinig ka ngayon or kung may nakapagsabi man sa'yo, alam mo din kung ano ang bala ni Maharlika sa'yo.
Baka nakalimutan mo, nagiging national scandal yun eh. Remind lang kita, just in case matauhan ka at mapagsabihan mo si Maharlika. O ano ngayon? Magpa-file kayo ng case? Anong libelo sa sinabi ko? Examples? Na-clarify ko pa na situational lang to lahat? What if? Sino ba si Maharlika? Russian spy na kailangan ng assassin? Tapos naniwala ka sa niya, sa story niya na may assassin na naka-assign sa kanya? Eh kinontak siya ng assassin. Hey Maharlika, papatayin ka namin. Yan yung sabi ni ganyan. Guni-guni. Again, 2025 na guni-guni pa rin. Ganyan talaga ba sa minukbang mo yung chocolate na may marijuana sa Netherlands? Again nakaka-offend. Sa mga trolls siya na nagko-comment, huwag na kayo mag-away-away. Putang ina ninyong lahat. Kami yung inaway. Putang ina ninyong lahat. Kami yung inaway. Again. Hindi kami magsasalita ng ganito. Hindi kami mag-retaliate kung walang ginawang masama sa amin. For 1 month, hindi ko pinapansin yan sina Maharlika, Edwin Hamora, Julius Milanio, at yung iba pa. Hindi ako nag-retaliate sa lahat ng paninira nila. Sa true lang tayo. Sa facts lang tayo. Again, pare-pareho lang tayong supporters. Wala namang, ay, Class A supporter ka, Class B supporter ako, Class C supporter sina Alvin. Walang ganyan. Common denominator natin, we are all supporters of PRRD. And bakit nag-aaway-away? Because you let Maharlika do what she's doing. Ikaw, Harry Roque, kung nauto ka ni Maharlika, kami wala. Kasi in the first place, walang magagamit against si Maharlika. Hindi niya hawak ang buhay namin. Kung ikaw, takot kay Maharlika, kami hindi. Bakit kami matatakot for someone who cannot even come back to the Philippines and face her cases? Kung talagang magaling, kung talagang matapang, hindi magpakita, harapin niya yung mga kaso niya. Kaya nga siya kinakasuhan ng fake news, ay ng libel, ng iba't ibang mga tao. Kasi nga, kung ano-anong intriga ginagawa, wala namang pinapakitang evidence. O saan na yung O ito, challenge ko na before ko i-end ang live na to. Saan na yung AI expert certificate na sinasabi niyo, nilabas ninyo? Wala ginagawa niyong leverage para sabihin, para ang mga tao, okay, kailangan nating i-follow sila, paniwalaan sila kasi sila ang may hawak ng evidence na to. Anong oras na? Natapos na lang ang impeachment ni VP Sara. Na-archive na lang ang impeachment ni VP Sara. Yung sinasabi niyong evidence, wala. Pinapahamak niyo ang mga supporters. Pinapahamak ninyo, gumagawa kayo ng intriga, sinusupport nyo ang mga intriga ni Maharlika para maniwala ang mga DDS, para easier for the admin to tag DDS as fake news peddlers kasi walang pinakitang evidence. Walang pinakitang papers. Yan yung goal ninyo? Ang mapahiya ang mga Duterte supporters? Yan yung goal ninyo? Yung ipahiya ang mga Duterte supporters? Sino ba kayo? Ito na ang troll dito. Tiyo, hindi mo kaya si Attorney Harry, tumahimik ka nga kay Edwin Hamora, kay Attorney Roque pa kaya. Tumahimik ako kay Edwin because in the first place, wala. Shallow yung mga arguments niya. Imagine, gumawa pa siya ng statistics ng engagement ko. Iba yung binibigay ni Meta na engagement stat ko, analytics ko sa Facebook. Pero siya may gumawa siya ng math. Di ba value ang ganyan? Yung naniniwala ka, delusion of grandeur. Naniniwala ka sa yung own delusion. Delusional yung ganyan
Si Harry Roque, hindi ko naman siya inaaway-away. Hindi ko siya inaaway. Clarify ko lang. Hindi ko inaaway-away, pero I think kailangan din siyang i-call out. I understand what he's going through right now. Alam ko yan. Kaya nga tumahimik lang ako. Pero the moment na nakita ko na dinidefend niya si Maharlika and even telling Alvin na he cannot compare himself to Maharlika because you are young and Maharlika has done so many things for the country, that is not right. You are defending a fake news peddler? You are defending someone na sinisiraan kami everyday, wala namang evidence na pinakita online about us. For example, ang example ko talaga, extortion. Kailan ako nang extort? When? Where? Who? Why? And where's the evidence na nang-extort ako? Yan lang naman yung point ko. For a lawyer to defend a fake news peddler, for a lawyer to defend someone who has been maligning Duterte supporters, diba? It's so unbecoming. Again, it is so unbecoming. Of course, ako yung pulutan nila bukas kasi ako pa yung unang nagsalita eh. Ako na ang ma-feature nila sa live bukas ni Maharlika, sa mga post ni Edwin Hamora, and everyone. Pero again ha, set aside your biases. Ano bang naging kasalanan ni Alvin? Sino ba ang unang nang away sa amin? Ako ba? Or sila? Si Maharlika? Inaway ko ba si Maharlika? Or nag-retaliate lang ako? Dahil inaway ako. Inaway ko ba si Edwin? Or nag-retaliate lang ako? Inaway ko ba si Harry Roque? Or I'm just calling him out? Iba yung pang-aaway eh. Kung hindi nyo yan naintindihan, wala akong pakialam. You can block me, you can unfollow me, you can call me names. I don't fucking care. I am happy with my life right now. My life is not as miserable as the life of Maharlika. Imagine, inaaraw-araw kaming siraan, okay lang. And the moment we retaliate, hindi. Yan yung point. Kung ikaw yan, inaaraw-araw kang siraan, okay lang sa'yo. Pero pag magre-retaliate ka, sasabihin, huwag na kayo mag-away-away, intindihin, be the bigger person. Putang ina, walang bigger person dito. Inaway nyo ang taong walang kasalanan eh. Of course, magre-react yan. Sa mga naniniwala pa rin dyan sa akin, salamat po sa inyong lahat. Again, nakikita nyo naman na ilang months na eh, inaaraw-araw ako. Ako yung always target ni na Maharlika. Wala akong pakialam sa kanila actually. And that's exactly the reason why I am ignoring them. Pero nainis lang ako kanina when I saw the live, when I watched the live of Alvin. Attorney Harry Roque defending Maharlika because she has done so many things for the country. She has done so many exposés daw that risks so many exposés that risk her life. And assassins are on the loose. Naniwala ka talaga? Again ha, for an assassin na hindi pa nila napatay si Maharlika, ano yan? Bobong assassin yan. Imagine Attorney Regal Oliva, nagsabi lang ng POV niya para kay Tatay Digong. Pero anong ginawa? Alpotera. Kinall out? Hindi. Yun lang naman. Unfair lang talaga. And grabe ha, hindi bumaba sa 800 yung nag-view sa akin yun. And for sure, ako talaga ang matatapik na. Again, wala akong pakialam. Pwede nyo gamitin lahat ng troll farm ninyo bukas. Wala akong pakialam. I-block ko lang din silang lahat. Kasi hindi naman ako after sa following. After ako sa quality ng sinusulat ko online. Yun lang. So guys, thank you. It's 3:25 in the morning here in the Philippines. Sa mga OFW dyan, pasensya. If ito yung ko ngayon, ito yung content ko ngayon, it's because nga na-offend lang talaga ako. And to clarify, hindi ko inaaway si Harry Roque. He needs to be called out of what he's doing. Because again, it's not right to defend
a fake news peddler, an intrigue maker, a troublemaker. It's not right. And just because nga mas nauna kayong mas naging visible kayo first dahil nga nagtrabaho kayo kay Tatay Digong or whatnot, doesn't mean that you have to discredit the efforts of those people who are working on the ground na kahit walang recognition ni Tatay Digong. Unfair lang. Nasa grassroots kami and we're just showing our support. So wala ni isang may monopoly of support here. We can support Tatay Digong in our own ways. Not because sinabi ni Maharlika or just because not because of the dictate of Harry Roque. Again, matutulog na ako. So sa mga trolls dyan, try harder because the moment na magko-comment kayo ng huwag na kayo mag-away-away, i-bla-bla ko kayo. Or the moment na magsasabi na naging toxic na kayo, i-bla-bla ko din kayo. Because in the first place, hindi ako nagsimula ng away. Wala akong inaway sa kanila kahit ni isa man. Ang ginawa ko lang is nagre-retaliate ako because isang buwan ako nilang tinitira everyday. Sinisiraan mga accusations na wala namang evidence. And as a lawyer, dapat alam yan ni Harry Roque. Pero hindi niya ma-call out si Maharlika, si Edwin na nakakausap niya naman. Pero kino-call out niya si Aldo and Alvin. 'Di ba? Unfair. Kung hindi kayo bobo, naiintindihan nyo yung naiintindihan nyo yung point ko. Pero pag bobo kayo, doon na kayo kay Maharlika, doon kay Edwin, doon kay Harry Roque. Wala akong pakialam. Again, wala akong pakialam sa inyong lahat. Mga putang ina kayong lahat.